Kaya na pong pupunan ang pagbiyak crucis, as in dinudulot po ini para sa espesyal na intensyon. Tanganing makamtan ang tunay na pagkasararo, paglaom asin katuninongan sa mga familia, na kung saan pinupunan ang pagpatalubok kan pagtubod. Sa tuya na pong puunan ang sa tuyang pag-estasyon. Sa ngaran ka nama, asinggan aki, asinggan Espiritu Santo. Amen. Mapasahindoan pagkamot kan Dios na ginigiganan kan tunay na pagkasararo asin katuninongan. Asin sa imong Espiritu. Kita naggaderip di bilang banwaan kan Dios na nagsasarig sa iyang mamuton na pagkaherak. Nagmamaawot ng kamtan an balaog nin tunay na pagkasararo, paglaom asin katuninongan. Urog na sa mga familia. Idulot niya to ining dalang kan krus tanganing pagsulsulanan sa tuyang mga kasalan. Asin naman ang mga kakulangan sa pag-utob kan katungdan sa familia. Mamibi kita. Jesus nakagurangnan buot niya mo na makaibahan ka sa imong paglakaw. Mantang pinapaasan mo ang krus pasiring sa Golgota. Lugod ang pag-istasyon na ini na sa muyang gigibuhon, urog na makapagpahiro kan sa muyang isip asin puso, sa paghurup-hurup kan sa imong makuring pagsakit asin paggagadan. Ang pag-istasyon na ini magin sarong paagi, tanganing danay kaming maghingawa, natalikdan ang samuyang pagkakasala, asin makahiras sa imong pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Warasan man kan sa imong kapatawaran, itong mga nakagibong pagpabaya, pagpaluya, o pagpakaraot kan integridad asin dignidad kan familia, asin buhay nin tao. Tabangi man kami na pano nin paglaom, maagihan niya mo andalan nin pagkamuot, makarayo sa pagkakasala asin makamtanan sa imong katuninongan. Sagkod na makaabot kami sa imong kamurawayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Sa krus hinatulan, naipagadan, ang sa mong kasalan, iyo ang dahilan. Sa krus hinatulan, naipagadan, ang sa mong kasalan, iyo ang dahilan. Pagadan, an sa mong kasalan, iyo ang dahilan. Sa krus hinatulan, naipagadan, kasalan, iyo ang dahilan. Enot na istasyon, si Jesus hinatulan na magadan sa krus. Sinasamba asin inuomaw mi ika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon ang Diyos. Si Pilato, tanganing mapauntok ang kuraho kan mga tao. Pinaluwas si Barabas, si Jesus. Pinahapak asin itinao, tanganing ipako sa krus. Paghurup-hurup,
Inako ni Jesus ang kagadanan na iyo ang pinaghatol sa iya. Ang pag-ako niya iyo ang naging paagi tanganing madara ang katawuhan sa kaligtasan. Inako niya ang kagadanan sa krus ning kita matauwanin bagong buhay. Dakula ang pagkamuot ni Jesus sa katawuhan, kaya inako niya ang kagadanan, maski nangani mayo siyang kasalan. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, ipinadara mo ang sa imong bugtong na aki, tanganing iligtas kami sa kasalan. Ipinahiling ni Jesus ang sa iyang maimbod na pagkuyog sa imong kabutan. Buksan mo man ang samuyang mga puso, tanganing danay kaming mag-ako kan sa imong banal na kabutan. Kami, namimibi para sa gabos ng mga familyan, na lugod siring kay Jesucristo, mapanuman in pagkamuot sa pag-ako kad mga sakripisyo, sa buhay na mga kapapadanay kan tunay na pagkasararo. Warasan sa samo, gabos, ang grasya, na makakapapkusog kan samuyang pagmawot, na akoon man ang mga kadipisilan, tanganing makamtan ang kaligtasan. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa simong abaga, krus na matagom, sa pagpagiromdom, sala misimo. Ikaduwang estasyon, si Jesus nagpaasan kan krus. Sinasamba, asin inoomaw mi ikakagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon kan Dios. Sa katapusan, si Jesus itinaon ni Pilato sa sainda, tanganing ipako sa krus. Paluwas pasiring sa lugar na inaapod Kalbaryo, sa Arameo, Golgota. Paghurup-hurup, pinaasan ni Jesus ang krus, hulikan pagkakasala kan bilog na katawuhan. Pinaasan niya ang kagabatan na darakan sa tuyang kasumbikalan. Ang krus, iyo ang nagdara sa iya sa kamurawayan. Minamawot ni Jesus na paasanon man niya tuan sa tuyang krus, tanganing makalaog man kita sa mamurawayo na kahadean. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, idinudulot niya mo sa imo ang mga krus na samong pinapaasan sa pag-utob niya mo kan samuyang katungdan sa pamilya. Lugod, maging maninigo man kami sa pag-ako kan langit no na kamurawayan, na iyo ang kabalasan kan pagpaasan niya mo kan krus nin pagkamuot. Tabangi kami sa samuyang pagingowa, natalikdan na ang mga pagkakasala sa relasyon kan mga miyembro kan pamilya. Ligtasan kami sa mga kasalan na urog na nagpapagabat sa krus na samuyang pinapaasan. Lugod, madara niya mo ang krus kan samuyang pagkabuhay sa espiritu kan tunay na pagpenitensya. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Nagtatangi sa dalit, napadungkal ka, hulikan sa muyang mga kasalan. Ikatulong estasyon, an enot na pagkapadungkal ni Jesus. Sinasamba, asin inoomaw mi ikakagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon kan Dios. Hulita sinabi ko sa indo,
kaipuhan na mautob sa kuya na susurat. Ibinilang na sarong tulisan, manunugod sa kuya, matatapos na. Paghurup-hurup, si Jesus napadungkal, ninhuli kan kagabatan kan krus, na sa iyang pinapasan. Siya naging tao, arog niya to. Naging arog siya sa tuya, pwera lang sa pagkakasala. Napadungkal siya ninhulitan, nakamati man siya nin kaluyahan sa hawa. Bilang tao, nakamati man siya nin kaluyahan. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, ika ang samuyang kusog, ang samuyang pinagsasarigan. Ika ang nagpapakusog kan presensya nin pagkamuot sa laog kan mga familia. Lugod, ang mga kaluyahan na darakan sa muyang pagkatawo, maging paagi, tanganing padagos kaming magsarig sa imo, bilang sa muyang tagapag-ataman. Tabangi kami na makabangon giraray kung kami mapadungkal, ninhuli sa pagkakasala. Ligtasan kami sa mga pagkakasala na nakakapaluya o makakaraot kan presensya nin pagkamuot sa familia. Kung kami nagkasala, ninhuli sa kaluyahan kan samuyang pagkatawo, patawadon mo kami, asin darahon sa pagbabagong buhay. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinaunan na singunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Nagtatangi sa dalan, ina mong mahal, simong kasakitan, sa krus na paasan. Ikaapat na estasyon, nasabatan ni Jesus an sa iyang ina. Sinasamba asin inuomaw mi ikakagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinabos mo ang kinaban. Tatramon kan Dios. Benindisyonan sinda ni Simeon asin si Maria na sa iyang ina sinabihan. Hilnga an aking inigigikanan nin pagkapadungkal asin pagbangon nin dakul sa Israel. Siya sarong tanda na pag-iiriwalan. Mantang sarong garod an malagbas man sa imong puso. Huli ka ini, maiisihan kung ano ang nasa isip nin gabos. Idulot niya to ang satuyang paghorop-horop. Nahiling ni Jesus ang kamundoan kan sa iyang ina. Namatean niya ang dakulang pagkamuot kan sarong ina, na dai papabayaan ang sa iyang aki, urog na sa oras nin pagsakit. Nakihiras man si Birhen Maria sa makuring pagsakit, kan sa iyang namumutan na aki. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamahan, panoon mo kan tunay na pagkamuot, ang puso kan gabos na mga magurang, siring ki Birhen Maria, lugodanay sa indang makapagpahiling nin pagkamuot na may kasabay na pagsakripisyo, makapagtao sinda nin marhay na pagpadara sa indang mga aki, ipamati ninda ang sa indang dakulang pagkamuot, urog na kan sa indang aki na sa makuring kadifisilan. Ang mga pagsakripisyo kan mga magurang, mabalsan man lugod kan mga aki, nin sa indang paghingowa na mabuhay sa karahayan asin pagkamuot. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan, magdanay man, asin sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Dalan pa Kalbaryo, naherakan ka, kami makasaan, kaherakan man.
Ikalimang estasyon. Tinabangan si Jesus ni Simon Sireneo sa pagpaasan kan krus. Sinasamba, asin inuomaw mi ikakagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon kan Dios. Usaindang ilinuwas, dinakop ninda si Simon Sireneo na nagpupuli-hali sa uma. Paasan ninda sa iya ang krus sa hudya ni Jesus. Paghurup-hurup, ang pagtabang ni Simon na taga Sireneo, kay Jesus sa pagpaasan kan krus, nagpapasabot kan gawi nin pagkamot na dapat gibuhon para duman sa mga nadidifisilan na paasanon ang kagabatan, nadarakan man lain-lain na problema sa pagkabuhay. Kitagabos inaapudan bilang mga binunyagan Kristiyano na iabot niyato ang satuyang mga kamot sa pagtabang duman sa mga nasa pagtios asin kahorasaan. Magkasararo kita sa pagtabang duman sa mga familia na nagsasakit ninhuli sa kadukhaan, pag-iriwan asin pagkabaranga. Idulot man niyato ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, linilang mo kami na may kadunongan asin katalingkasan. Tabangan mo kaming gamiton ang mga balaog na ini. Sa pagtabang niya mo, urog na duman sa mga pamilya na nagsasakit. Bako lang sa paghanap kan mga material na pangangaipo, kundi man kan tunay na pagkamuot sa relasyon kan lambang saro. Ipinapinibiman niya mo itong nakakamatay nin kagabatan sa buhay, ninhuli kan pagkasuway sa mga miyembro kan familia. Itong mga nagtatrabaho sa harayong lugar o sa ibang nasyon, asin man itong mga napasuway ninhuli sa kahilangan o sa pagkagurang. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan, magdanay man, asin sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Kaming tampalasan, kami ang dahilan, kan simong pagtihos sa mahal na krus. Ikaanom na estasyon. Pinahidan ni Veronica ang lalawgon ni Jesus. Sinasamba, asin inuomaw mi ikakagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataram, Diyos. Siya matalubo siring sa supang sa satuyang atubang, siring sa ganot na yaon sa daga na alang. Nahiling ta na siya daing lawog na makawili-wili. Daing kamahalan, daing kagayonan, ikinaungis asin isinikwal nin katawuhan. Tagob nin kamunduan, pano nin kasakitan, sa atubang niya tinatakpan taan sa tong lalawgon. Siya pinaghabuan, asin daita ginalangan. Paghurop-hurop. Nagdulok si Veronica kay Jesus, asin pinahidan ang lalawgon ni Jesus. Inaapodan man kitagabos na magdulok kay Jesus, asin mamatean ang sa iyang presensya sa mga tawong sa tuyang pinaglilingkudan. Idulot niyato ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, ikaan ginigikanan kan buhay, danay lugod na mamatean ang sa imong presensya, sa pagkamin rootan kan gabos na miyembro kan familia. Ang pagkamaot na ipinahayag kan sa imong bugtong na aki, urog na mapakusog sa pag-iribahan kan magagom, asin kan sa indang mga aki. Sa buhay kan lambang miyembro kan familia, may hiling bako na ang lawog kan nagsasakit na si Jesus, kundi ang kaugmahan niya bilang paratubos. Patawadon mo, O Diyos, ang kahugakan o kakulangan kan mga familia sa pagdulok sa imo, urog na sa paagi kan mga sakramento. Ang mga familia na naparayo ng marahay sa imo, ninhuli sa mga gawing karatan asin pagpabaya. Sa pagpamibi,
tugote man na makaranig giraray asin himateon an sa imong presensya, urog na sa paagi kan sakramento ng pagkikipag-ulian, asin Eucharistia. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan, magdanay man, asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa imong pagpasan, napadungkal ka, si kagabatan, krus nin kasalan. Ikapitong estasyon, ang ikaduwang pagkapadungkal ni Jesus. Sinasamba asin inoomaw mi ikakagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinabat. Tataramon kan Dios, para sa mga inapod, Hudiyo asin Griego, si Kristo, iyo ang kapangyarihan asin kadunungan nin Dios. Hulitaan karungawan nin Dios, orog na madunong kisa sa kadunungan nin mga tao. Asin ang kaluyahan nin Dios, urog na makusog kisa kusog nin tao. Paghurupuro. Napadungkal giraray si Jesus, magabat ang krus. Nadadangog niya ang pagtuya-tuya kan mga tao, asin kan mga nagkukondenar sa iya. Padagos na nagluluya ang sa iyang hawak, alagad danay na naging maimbod ang sa iyang espiritu, sa Diyos noon nakabutan, na idusay ang sa diring buhay, para sa kaligtasan kan kagabsan. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na mga kamhan, ikaan kusog kan mga maluya, alagad nagsasarig sa imo. Danay mong warasan kan biyaya nin paglaom, ang mga miyembro kan familia, na may helang, asin nakakamate nin mga kaluyahan, nin huli sa pagkagurang. Napadungkal an sa imong aki, nin huli tadai na kaya kan sa iyang hawak, ang kagabatan nin krus. Lugod, ang mga maluya na ang hawak, magkaigwanin makusog na pagkamuot, na minasimbag bako lang kan pangangaipo kan hawak, kundi man kan kalag. O Diyos, na samuyang tagapag-ataman, namimibi kami na itaong mo man ang maninigong balos, duman sa mga naglilingkod, sa mga naghihelang as iba pang miyembro kan familia, na nakakamate nin pagkaluya. Patawada man ang mga nakakapaggabat pa sa saindang pagsakit. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan, magdanay man, asin sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Kami nagtatangis, pinagsalso, nganiming makahamtan, kapatawaran. Ikawalong estasyon, nasabatan ni Jesus ang mga babaeng nagtatangis sa Jerusalem. Sinasamba, asin inoomaw mi ikakagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon kan Dios. Dakol na tao ang nagsunod sa iya, asin dakol na babae ang nagtangis, asin nanambitan huli sa iya. Paghurok-hurok. Ang mga babae nagtatangis, ninhuli tinahiling nindang pinapasakitan si Jesus. Ang kagurangnan na sa indang namumutan. Kung kita mapasuway kay Kristo, ninhuli sa mga karataan na sa tuyang naginibo, magtangis man kita. Magmundo, ninhuli sa pagkasuway na ini. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, habo mong maparayo ang mga pamilya na naghihingowa na maging sarong komunidad, ning buhay asin pagkamuot.
Itao mo sa mga pamilya ang grasya, tanganing orog na makaranisa sa imo, asin makamtan ang katurinongan, asin kaugmahan nagikan kay Kristo. O samuyang Diyos, ligtasan ang mga pamilya sa mga pag-alaman, mga kamalasan, asin sobrang kahaditan sa buhay. Ang mga ini, iyo ang nagtatao ning kamundoan, asin pagkadiskanar sa kadaklan. Sa samuyang pagtangis, tabangi kami, tanganing mamatean niya mo, ang tunay na kaugmahan, urog na sa pag-ako kan sa imong banal na presensya. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magbagonin buhay, sala talikdan, sa atong pagtangisan, pinagsulsulan. Magbagonin buhay, sala talikdan, sa atong pagtangisan, pinagsulsulan. Ikasyam na estasyon, ang ikatulong pagkapadungkal ni Jesus. Sinasamba, asin inuomaw mi ikakagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon kan Dios. Igo ako nin sarong bunyag na akoon, asin kaniguan na gayo an sa kuyang kamawotan, mautob na. Paghurop-hurop. Maski na nga ni grabe naan sa iyang namamatayan na pagsakit, padagos pa ang pagpasa ni Jesus kan krus. Napatungkal, giraray siya. Nagpirit na makabangon. Pinapasan niya ang kasalan nin tao. Kaipuhan na magpadagos para sa kaligtasan kan mga tawong makasalanan. Idulog niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, ipinadara mo ang sa imong aki para sa kaligtasan nin kagabsan. Nagsasarig kami sa grasya nin kaligtasan ni Kristo. Sararo kami nagpapamibi para sa mga nagsaro na alagad da ipakasal, sa mga nagkasala nin aborsyon, ang mga dai nagsusunod sa katukduan kan simbahan, manunungod sa moralidad kan pagkakaigwanin aki, ang mga nakagibo nin iba pang pagkakasala na minaraot sa integridad nin familia, asin man kan dignidad nin tawo. Dangugaan sa muyang mga pamibion na ipinapahayag nin may kapakumbabaan, orog na nagkakapagabat sa krus ang mga kasalan na kontras sa kapanalan kan sakramento nin matrimonyo. Ligtasan ang mga familia sa mga kasalan na ini. Tabangi na makabangon giraray ang mga napadungkal ninhuli sa makukuring kasalan na daisusog sa pangapodan kan sakramento nin pagkamuot. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ubing hinalean, hawak mong mahal, lugad mo na buksan, pagtios naman. Ikasampolong estasyon, si Jesus hinalean nin gubing. Sinasamba, asin inuomaw mi ikakagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon kan Dios. Pakapakoan ki Jesus sa krus, pinag-apat kan mga soldados an sa iyang gubing,
Tigsaro lambang soldados, dai hiniro ang tunika, sarong tunika na dai tinahi, kundi bilog na hinabol. Ang mga soldados nagsabi, dai niya to pagbarangaon, kundi pagripahan kun mapakiisay. Digdi na utoban kasuratan, pinagbaranga nindaan sa kuyang gubing, asinan sa kuyang tunika, pinagripahan. Ini ang ginibo kan mga soldados. Paghurup-hurup, hinali kay Jesus ang sa iyang gubing, pinagapat kan mga soldados, asin ang sa iyang tonika pinagripahan. Pinagulog-ulog si Jesus, mga tataramon na mayong pagrespeto ang sa iyang nadangog. Ano daw, padagos kitang nagpapahiling ng paggalang asin bilog na pag-ako kay Jesus bilang sa tuyang kagurangnan. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, Ika ang pinakahalangkaw na samuyang pinag-uumaw. Kami nagpapahayag kan samuyang paggalang, asin pagsamba sa imong ngaran. Tabangi man ang samong mga magurang sa pagutob kang sa indang katungdan, na itukdo ang Kristiyanong pagtubod sa indang mga kaakian, asin makapagpahiling nin marahay na ehemplo, orog na sa pagkakaigwa nin danay na pagsari, asin pag-umaw sa imong kapangyarihan. Sa presenteng panahon, warasan ang kapatawaran duman sa mga naging arog kan mga soldados na dai nagpahiling nin anuman na pagrespeto kay Jesus. Patawada ang mga pamilya, asin kami gabos na uya digdi, kung kami nagkulang sa pagpamibi, sa pag-umaw, asin pagpasalamat kay Kristo. Patawada man kung dai kami nakapagpahiling ning pagrespeto sa mga sakramento na tinugdas ni Jesus. Kamurawayan sa Ama asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan, magdanay man, asin sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Sa krus ipinako, pagtubo sa mo, kami nangangako, mamuot si mo. Ikakagsarong estasyon, si Jesus ipinako sa krus. Sinasamba, asin inuomaw mi ikakagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaaban. Tataramon kan Dios. Pag-abot ninda sa lugar na inaapod Kalbaryo, ipinako ninda si Jesus sa krus, asin man ang mga tulisan. Saro sa wala, asin saro sa tuo. Si Jesus nagsabi, Ama, patawada sinda, day ninda aram an sa indang ginigibo. Paghurup-hurup. Nagtadom sa mga kamot asin bitis ni Jesus ang mga pako. Makuring pagsakit ang sa iyang namatean. Ang mga pako iyumanan sa tuyang kasalan, nadarakan pagkabaranga asin pag-iriwal. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, burabod din tunay na katuninongan. Papagsaroon mo kami bilang sa imong familia. Papagdanayon mo ang katuninongan kan lambang saro, tanganing ang gabos makamate kan kaugmahan nagikan sa imo. Asin makapaglaom na makaabot sa imong kahadean. Irayo mo kami sa karirabukan na bunga kan anuman na pagkabaranga sa familia. Lugod ang pag-iriwal, masanglian nin maninigong pag-urolay, pagka sinarabotan, asin pakikipag-ulian. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan, magdanay man, asin sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen.
krus ka nagdusa, sa krus nagadan, kami kaherakan, tama kasalan. Ikakagdawang estasyon, si Jesus nagadan sa krus. Sinasamba, asin inuo mo miika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon kan Dios. Baka namiti kan suka. Si Jesus nagsabi, natapos na. Dangan idinukoan payo asin naotsan. Paghurop-hurop. Idinulot ni Jesus ang sa iyang buhay bilang pinakaorog na gawi nin pagkamot para sa katawuhan. Nangapodan man ang simbahan sa satuya na idulot man yato sa Diyos ang gabos na karahayan kan satuyang buhay. Makakapagdulot kita nin pagkamot sa paagi kan mahigos na paglingkod, bako lang para sa simbahan, kundi man para sa gabos na nilalang nin Diyos nin may pagkamuot. Idulot nga to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, nagdulot ang sa imong aki, nindakulang sakripisyo nin pagkamuot. May padagos man lugod sa mga pamilya, ang pagdulot nin mga gawe nin pagkamuot. Tanganing urog na mapakusog, bako lang ang relasyon kan lambang miyembro kan pamilya, kundi man kan relasyon sa imo. Warasan sa samuya ang Diyos nun na pagtabang. Mantang kami nagihingowa na magadan sa samuyang pagkamasadiri, magdanay sa pagkasararo kan pamilya, ang tunay na espiritu ning paghineras-hirasan. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan, magdanay man, sin sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. O inang mamundo, puso mo tago, dahil sa pagdiyos, aking si Jesus. Ikakagtulong estasyon, si Jesus ibinaba sa krus. Sinasamba, asin inuo mo umiika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon kan Dios. Sarong lalaki na angaran Jose, kaayon sa sanggunian, asin taga Arimatea, nagduman ki Pilato, asin hinagad ang bangkay ni Jesus. Paghurop-hurop. Ibinaba sa krus ang hawak ni Jesus na nagpapatunay na siya mananggad naging sarong tao arog sa sato. Ang sa iyang hawak mayo na nin buhay. Halagad pakalis nin tulong aldaw. Siya na buhay giraray asin ang sa iyang hawak na panukman kan Diyos noon na kamarawayan. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, ninhuli sa pagkamuot, itinatao mo ang pangangaipo kan samuyang hawak asin kalag. Orog na itong nakakadara sa muya sa kataligtasan. Patawanon mo kami kung nagkulang kami sa pagpasalamat sa imo, ninhuli sa mga karahayan mo, urog na itong mga ginibong pagsimbag sa mga pangangaipo nin familia. Ipinapamibi man niya mo, O Diyos, itong mga nag-aandam para sa pag-ako, kan grasya, kan sakramento nin matrimonyo. Tabangi sinda na maging maninigo sa pag-ako, kan grasya nin pagkamuot ni Jesus, na iyo ang dapat na pirming kaibahan ninda sa indang pagkasaro bilang mag-agom. Ang mga agom asin an sa indang mga aki sa familia, lugod maghingowan na paorogon, bako ang pangangaipo kan hawak, kundi kan kalag.
Tanganing mapano sinda kan biyaya ni Kristo na nagadan alagad na buhay liwat. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan, magdanay man, asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa among paratubos, kami iligtasan sa mga kasalan, kami rayuan. Ikakag-apat na istasyon, ang hawak ni Jesus ilinubong. Sinasamba, asin inoomaw mi ikakagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon kan Dios. Ang hawak ni Jesus, tinanggal, pinato sa tamong, asin ibinugtak sa lulubngan, na tinuki sa gapo. Dai panin ilinubong duman. Pagurop-hurop. Dinara ni Jose na taga-Arimatea ang hawak ni Jesus sa lulubngan. Siya sarong matanos na lalaki na may dakulang paglaom sa kahadean kan Diyos. Kung kita nabubuhay sa katanosan, makakaibahan man niya to si Jesus pasiring sa kahadean. Bako kita ang madara kay Jesus, kundi siya ang madaras sa to. Bako sa madiklom na lulubngan, kundi sa liwanag kan sa iyang kahadean. Idulot nga to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamahan, minamawot niya mo na perming makakaibahan ka kan mga pamilya ang sa imong namumutan na aki sa panahon ng kamundoan o kaugmahan, kaginawahan man o pagtios. Dinara ni Jose na taga-Arimatea ang hawak ni Jesus nin may kamundoan. Lugod, mamatean niya mo bako ang kamundoan, kundi ang kaugmahan nin pagdara kan presensya ni Jesus sa samuyang puso. Ang presensya kan sa imong aki, ang magdara sa mga pamilya, pasiring sa imo, ang samuyang Ama na dai nagpapabaya. Ang tabayanan mo man, O Diyos, itong mga naglilingkod, tanganing masimbagan ang mga pangangaipo kan pamilya, ang mga organisasyon, reliyosa, asin sivika, ang mga movimento, asin iba pang asosasyon. Si Jose na taga-Arimatea, nagpahiling kan sa iyang pagkamuot kay Jesus sa pag-asikaso niya kan sa iyang paglubong. Lugod ang pag-asikaso kan mga naglilingkod para sa mga pamilya, mabalasan man kan sa imong Diyos non na pagtabang. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan, magdanay man, asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa atong ipagropyaw, asin umawon, sa atong paratubos, si Kristo Jesus. Ikakaglibang istasyon, nabuhay liwat si Kristo. Sinasamba, asin inoomaw mi ikakagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon kan Dios. An anghel nagsabi sa mga babae, "Di ka mo matakot, aram ko na hinahanap nindo si Jesus na ipinako sa krus. Dai nadigdi, nabuhay liwat, siring sa iyang sinabi." Paghorop-horop. Si Jesucristo na buhay liwat, dinaog niya ang kagadanan. Siya mananggad ang satuyang buhay,
an satuyang paglaom. An pangapodan kan Diyos sa satuya ngunyan, iyo na akoon nyato si Kristo. Magindayupot sa iya, mantang kitagabos naghihingowa na magkasararo bilang sarong lokal na simbahan na naglilingkod nin may paglao para sa pagkamit kan tunay na katuninongan. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, nagpapasalamat kami sa imo sa pagtao mo sa muya kan sa imong bugtong na aki. Sa samuyang pagkirumdom asin pagselebrar kan misteryo Pascual, makamtan lugod niya mo ang grasya nin bagong buhay, tanganing makaabot kami sa langit non nakahadean. Nagpapasalamat kami sa biyaya nin kaligtasan nagikan ki Kristo. Nagpapasalamat kami sa pag-antabay mo sa samuyang pamilya. Ipinagseselebar niya mo ang misteryo Pascual, ang presensya ni Jesus bilang paratubos, ang namamayo kan samuyang pagkaburonyog sa pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan, magdanay man, asin sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Bagong puso, bagong buhay, lalangasa mo, kagurangnan. 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 Mamibi kita. Mamumuto na Diyos ikan sa muyang kaibahan sa pagbaklay, sa dalanin pagkasaro o paglaom, asin katuninongan. Ang ginibo niya mong pag-istasyon ni dinudulot niya mo bilang gawe nin pagpenitensya. Lugod malinigan ang samuyang mga puso, tanganing maninigo niya mong maabot ang sa imong mamurawayan, nakahadean, asin makiras sa kamurawayan, na mayong kasagkoran. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa intensyon kan sa tuyang Santo Papa, hama niya mo niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magatongan kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. An samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami kan samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Ave Maria, panaw ka nin grasya ang kagurangnan niyaon sa imo. Paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan si Jesus. Santa Maria, ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga parakasala. Ngunyan asin sa oras kan samuyang kagadanan. Amen. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan, magdanay man, asin sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. An kagurangnan, mapasaindo, asin sa imong Espiritu. Bindisyonan ka mo kan Diyos na makakamhan, an Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos naan sa tuyang pagdulot kan dalan kan krus,
Lakaw kamo bilang sarong familia kan Dios sa dalan nin pagkasararo, paglaom asin katuninongan. Salamat sa Diyos. Pakatapos po kaining pag-Station of the Cross, magkakaigwa na po kan Santa Misa. Salamat po sa mga nag-attender. Good afternoon, my dear brothers and sisters in Christ. Together with our personal intentions, this Mass is to be offered also for the following intentions. Thanksgiving offered by Fatima May A. Abanto, Cantor Valles family,
Petition and praying for healing of Yohan, Ava, Malu, Judy, Malane, and Richard, offered by Judy Dasco, and special intention offered by Menchi Razon, and for the repose of the souls of Alfredo, Erminia Inocentes, and for all the souls in purgatory, offered by Mary Kathleen San Jose, Belen C. Goyena, Cantor Valles, and family. The Cathedral Parish is requesting that we create an atmosphere of prayer as we offer this Holy Mass. Kindly participate actively and consciously. Let us make this Eucharistic celebration a fitting worship to the Father through the Son and the Holy Spirit. Our main presider for this Eucharistic celebration is Reverend Father Nilo Nierva, our parochial vicar. Please all stand to begin with our celebration. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brethren, let us acknowledge our sins, so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess To Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
Let us pray. Pardon the offenses of your people, we pray, O Lord, and in your goodness set us free from the bands of sins we have committed in our weaknesses. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. The Liturgy of the Word. Please be seated. A reading from the book of the prophet Jeremiah. I hear the whisperings of many, terror on every side. Let us denounce him. All those who were my friends are on the watch for any misstep of mine. Perhaps he will be trapped, then we can prevail and take our vengeance on him. But the Lord is with me, like a mighty champion. My persecutors will stumble. They will not triumph. In their failure, they will be put to utter shame, to lasting, unforgettable confusion. O Lord of hosts, you who test the just, you probe mind and heart. Let me witness the vengeance you take on them. For to you I have entrusted my cause. Sing to the Lord, praise the Lord, for he has rescued the life of the poor from the power of the wicked. The word of the Lord. Thanks be to God. In my distress, I called upon the Lord, and he heard my voice. In my distress, I called upon the Lord, and he heard my voice. I love you, O Lord, my strength. O Lord, my rock, my fortress, my deliverer. In my distress, I called upon the Lord, and he heard my voice. My God, my rock of refuge, my shield, the horn for my salvation, my stronghold. Praised be the Lord, I exclaim, and I am safe from my enemies. In my distress, I called upon the Lord, and he heard my voice. The breakers of death surged round about me. The destroying floods overwhelmed me. The cords of the netherworld enmeshed me. The snares of death overtook me. In my distress, I called upon the Lord, and he heard my voice. In my distress, I called upon the Lord and cried out to my God. From his temple, he heard my voice, and my cry to him reached his ears. In my distress, I called upon the Lord, and he heard my voice. We all stand to acclaim the Holy Gospel. The Lord be with you.
and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. The Jews picked up rocks to stone Jesus. Jesus answered them, I have shown you many good works from my Father. For which of these are you trying to stone me? The Jews answered him, We are not stoning you for a good work, but for blasphemy. You, a man, are making yourself God. Jesus answered them, Is it not written in your law, I said you are gods? If it calls them gods to whom the word of God came, and the scripture cannot be set aside, can you say that the one whom the Father has consecrated and sent into the world blasphemes because I said, I am the Son of God? If I do not perform my Father's work, do not believe me. But if I perform them, even if you do not believe me, believe the works so that you may realize and understand that the Father is in me and I am in the Father. Then they tried again to arrest him, but he escaped from their power. He went back across the Jordan to the place where John first baptized, and there he remained. Many came to him and said, John performed no sign, but everything John said about this man was true, and many there began to believe in him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. My dear friends, the good news or the Word of God has the special power to change and fill the heart or the conscience of man. These changes can greatly happen, especially to those who teach and practice in their daily lives the good news of the Word of God. Just like Saint Ambrose, his teachings and works brought the conversion of Saint Augustine of Hippo. And Saint Augustine once said, My heart is restless until it rests in you, because the Word of God give him rest and fill his heart with joy, and has led him to return to his life of faith in our Lord. However, during the time of Jesus, the Jews did not recognize Jesus as the Messiah, despite of the many good works and wondrous things he had openly done. They did not recognize Jesus as the Messiah that would save them from the enslavement of sin. Sabi nga ni kanta ni Memo Perez na may titulong buksan, ang pusong may galit, di maaring umibig. Bulag sa wasto, alipin ng isip. So why did the Jews not recognize and the Jesus? It was because their hearts were filled with anger. Their hearts were and envy. However, this did not stop Jesus from teaching, healing, and serving the people. Unlike the Jews, the scribes and the Pharisees, who continued to test and criticize Jesus. So in today's gospel, Jesus said,
to us. Even if you do not believe me, believe in my works, so that you may realize and understand that the Father is in me, and I am in the Father. The Gospel reminds us that as followers of Jesus, our actions or works will highly reveal our life of faith in our Lord more than what we speak or preach. And as we fulfill the shared mission of Christ, we will face or encounter a lot of challenges. As we practice our faith, we will encounter harsh judgment, criticism, rejection from other people. However, this should not discourage us from remaining committed and faithful in fulfilling our mission as followers of Christ. So we are called to live out or practice what we preach. Our actions and good examples are true manifestation that our faith is truly alive and not just hypocrisy. We should not fear, but rather we should be courageous enough to face criticism, judgment, hatred, and rejection of other people. We have to deepen our faith. We have to spend more time reflecting and discerning for us to see and recognize that God does not stop working wondrous things for us through His good. So today, let us live our faith with full trust in our Lord, as Prophet Jeremiah assured us that our Lord will save the righteous from the hands of the wicked. Just like how Jesus was freed from the hands of the Jews who wished to arrest Him. We all stand for the prayers of the faithful. As we draw close to the Holy Week, may we draw with Jesus from the muddling crowd to pray for courage and strength to face the struggle of the hour of salvation. Let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Lord Jesus, you alone are the Messiah, the Son of God. May we reject self-appointed messiahs, prophets, and teachers who claim to offer salvation. We pray. Lord, hear our prayer. May those who do not confess you as Christ find the truth by walking before you with a sincere heart. We pray. Lord, hear our prayer. May those who are persecuted on account of God's word find security and strength in the Lord and help from His faithful ones. We pray. Lord, hear our prayer. May the Lord comfort those who mourn, give strength to all who toil, and hear the cry of those in tribulation. We pray. Lord, hear our prayer. May those who inflict violence for the sake of amassing riches, and those who either perpetuate or participate in corruption, fear God's judgment, and allow their hearts to be touched by His grace. We pray. Lord, hear our prayer. Grant, we pray, Almighty God, that we may steadfast in following Jesus, as if excess His gaze to go to Jerusalem to accomplish His work of salvation. Amen. Amen. Please be seated for the reception of our offerings.
pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Grant, O merciful God, that we may be worthy to serve ever fittingly at your altars, and there to be saved by constant participation through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for your will that our self-denial should give you thanks, humble our sinful pride, contribute to the feeding of the poor, and so help us imitate you in your kindness. And so we glorify you with countless angels, as with one voice of praise we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewpour, so that they become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Na mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life, the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Rolando our Bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection,
and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. All stand. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that with the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to our apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant their peace in unity and accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you.
Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
pray. Please all stand. May the unfailing protection of the sacrifice we have received never leave us, O Lord, and may it always drive far from us all that will do us harm through Christ our Lord. Amen. May we invite those who are celebrating their birthday and wedding anniversary. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace. The Mass is ended. Thanks be to God.